Hello Amlan, hello world. Happy Mother's Day to all the mothers in Amlan and all the mothers in the world. Nara ko ko ang lesson karon for this Sunday gikan kog church nga in preparatory for tomorrow's kuan most awaited day, our election day. Mo remind ako ninyo about the life of Jesus Christ. The time nga he was kuan bitaw accused by the leaders of the church during his time nga usa siya ka blasphemous kani claim ko si Jesus Kristo nga siya ang anak sa ni Heavenly Father, Ginoo pud siya. So ang mga religious leaders ato during that time murabag kinsa man tawhana nagpakaroon ng Ginoo nga pobre raman kun ana sila. So tungod ato actually kato po tawo nga mga church leaders na threaten pud sila kay ang ilang gi-teach, they don't teach about Jesus Christ man, and here comes Jesus Christ saying nga anak siya ni Heavenly Father. So murag na threaten ang ilang gi-teach kay mahimo siya sayop tungod ni Hesus Kristo. So ilang gipadakop sa Hesus Kristo ug ilang gipatubang, to make the story short, sa dito sa head of Judea nga under the Roman Empire. Ang head ato si Pontius Pilate. So yang gi-scrutinize si Jesus Christ, naka siya pangutana, tapos na find out niya nga dili man di ay walay sala si Jesus Christ. Pero makatawhan during that time ang voice of the people i-crucify kun si Jesus Christ. Tingon siya nga wala man siya sala. So utong ni-wash hands siya. So yung gi-atubaya, yung gi-entrust niya ang life ni Jesus Christ sa mga tao nga gusto i-crucify siya. So na-crucify good si Jesus Christ, like we all know. Namatay siya. Tapos sa ako research dahil nakasulat sa Bible with what happened to the life of Pontius Pilate after the death of Jesus Christ. Nahimong miserable siya. Mura siya, gi-fire siya, kadaghang mga complaints sa mga Samaritan because sa mga decision sa kinabuhi. Tapos na ay possibility nga nag-commit siya suicide, si Pontius Pilate. So ano nga story ni Jesus Christ, daghan kay siyang political factors nga maka-learn kita, like the voice of the people nga murag sayop ba, not necessarily nga majority of the people muna sila gusto, pero medyo sayop sila kay si Jesus Kristo nang anak sa atong Heavenly Father, our Savior, mao na ilang napalansak sa cross. Ironic kayo. And there are people who were active in the church nga gimugna sa atong Ginoo pod. And then another factor, si Pontius Pilate, kabalo siya walay sala, pero wa niya gi-fight. Leader mo ta siya, dapat niya itong gi-defend. Iya pang gi-release tong laing prisoner bitaw nga murderer good, para bitaw to replace Jesus Christ, nga innocent, nga wala magani siya sala. Tapos nabalaan po nato sa story nga ang ending sa usa ka leader nga dili makabarog, walay prinsipyo, nagsaligra sa makatawan, nahadlok siya nga mawad-an siya position siguro tungod sa mga tao, or na-threaten po siya ni Hesus Kristo nga nagkasikat ni atong panahon na dalo kay siya sa power, sa popularity, wala niya gi-stand kung sa truth, wala niya gi-surface ang pagka-leader, moto nga gi-allow niya nga i-crucify si Jesus Christ. So daghan ani mga factors sa mga tao nga walay baruganan. Tungod sa pagkawalay baruganan sa mga tao, sa leaders sa mga Pontius Pilate, napatay na biktima no less than the Son of Heavenly Father, our Savior nga si Jesus Christ. So muna na kung pahabol nga message kanyang tanan is for us to govern our persons. Let's be masters of our own selves. Let's pray to our Heavenly Father in the name of Jesus Christ for guidance nga gihanta sa eleksyon nga sakto nga mga political leaders atong mapili, nga mga leaders nga honest ug sila mismo ang makapauswag sa atong communities sa Amlan, sa Negros Oriental, sa tibuok Pilipinas. So ana-ana nato ang pagpili. I hope good nga guided ta sa Ginoo, nga dili selfish, dili personal, dili lang tungod kay natabangan ta ana, dili lang tungod kay amigo nato na sila or usay nakita nato, pero ato nga naon kung kinsay best madukon sa Ginoo ug matarong ug naitinguha agad nga mulihok para sa pag-uswag sa komunidad. I share this in the name of Jesus Christ. Amen. God bless. Vote wisely.